So guys, ito po halagang 190,000 pesos, labor and materials. Tingnan po natin kung hanggang saan umabot ang budget na ito, na kung saan maganda na nga ang resulta or kinalabasan. So ito pong bahay ay pinapagawa ni Sir Carias. So ito po, ibinahagi niya sa atin para mapagkumparahan nyo rin sa inyong pagpapagawa ng bahay at kung saan ito nga po, ang sukat ng bahay ay 20 by 22 feet na meron 2 kwarto at 1 CR. So sa halagang 190,000 na budget na nagastos niya na dito, na kung saan ito ay maganda na ang itsura. Kaya guys, ito po, siyasatin at panoorin po natin. At baka sakaling kayo magpapagawa na ng bahay na ganito rin lamang na sukat at ganito ang target nyo na design, baka maaaring ganito rin lamang ang inyong magastos sa ganitong magandang panimula na pagpapagawa ng bahay. So guys, ayon po sa details ni Sir Carias, ang nagamit daw po niyang hollow blocks dito ay umabot po ng 1,300 at meron pa siyang nabiling mga ilang piraso pa. And then ang mga ginamit po niyang mga bakal dito, ayon po kay Sir, ay 10mm at 9mm lamang. So ito po, kung mapapansin natin, unti-unti na po siyang tumataas at nagkakaporma na nga po yung bahay. So ito nga po ang ating pag-uusapan, yung halagang 190,000 pesos labor and materials. Kaya ito po guys, siyasatin at panoorin natin mabuti at para makuhanan natin ang basehan at idea ito na ganito pala ay pwede na sa ganitong budget na 190,000. So ayan, nakakabit na po sila ng kanilang mga balangkas ng bubong or trusses. So guys, ang ginamit po nila dito, ayan, mapapansin natin, kahoy po yan. Ayan po. And then malaki-laki rin po itong bahay na ito dahil 20 by 22 feet. Tapos 2 kwarto po ito at 1 CR. So ayan, at unti-unti nang nagkakaporma. Bali ang style po ng bahay ay streamline type, yung kagaya po ng mga usong bahay na nakikita natin sa internet. Yan, yung streamline type, yung Korean type kung tawagin ng iba. So ayan na po. So naka-asintada na yung mga hollow block, nakaporma na yung bahay. Ayan, meron na rin po siyang unti-unting inilalagay ng mga sa bubong. So ito po, kung mapapansin natin guys, bakit laging nauuso yung ganitong mga klaseng bahay? So sa base sa aking pagkakasiyasat at lagi nating na iba-vlog ito, ang konsumo niya sa paggawa ng bubong ay hindi ganun kalaki at hindi ganun kalakas kumain ng materyales. Dahil kumbaga sa isang diretso lang siya kumpara sa mga dating usong-uso na 4 agwas. So ayan po. Ayan yung loob niya mismo, makikita natin maaliwalas naman yung ganitong sukat. So ang ganda po ng pagkakaasintada ng kanilang hollow block. At ayon nga kay Sir, talagang sa panahon ngayon ay napakahirap na po talaga magpagawa ng bahay. Kaya ito po, paunti-unti niya po itong ginagawa. At yun nga, ito guys, pinapakita natin para magkaroon din tayo ng idea sa step by step na pagpapagawa ng bahay. Dahil nga, ito ayon kay Sir, isinimulan niya ito sa halagang 190,000 pesos. Hanggang sa nayari po ito, ang nabubungan. At ito na nga, unti-unti niya itong ipagagawa. Pag nakaipon, finishing, palitada, pag nakaipon, paggawa ulit. Pero ito, tingnan natin ang kabuuan kung ano itsura po ng bubong. At ayon nga po kay Sir, talagang mas maganda po talaga yung nagka-canvas muna tayo ng ating mga materyales sa pagbagawa ng bahay para mas makatipid po tayo. At yun nga, kung alin ang mas komportable at mas mura, dun tayo. At ang diskarte nga dun sa pagpapagawa talaga, kung meron kang makukuhang arawan kumpara sa pakyawan. Dahil base din po sa experience ko sa pagpapagawa ko ng bahay ko, puro arawan po lahat ng nagtrabaho, wala po akong pinapakyaw dito. Simula structural, paggawa ng bubong, palitada, lahat po yan, puro arawan. So guys, ayan na nga po ang inabot ng budget na 190,000 na kung saan ito po ay totally rough pa lamang na nakaasintadang hollow block pero meron na po siyang bubong, gutter at flashing. At ang ginamit po ay mga kahoy, yung trusses niya. So sa panunimula ng 190,000 pesos, labor and materials na kung saan ito po ay 20 by 22 feet na meron 2 kwarto at 1 CR. So congratulations po Sir Carias na napakaganda pong panimula na budget na 190,000 pesos. Thank you.